Sunod po ako, inaayos ko lang. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay kumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sige po, isigaw po natin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Tayo po bang lahat ay nagdadala at tayo po ay naririto ngayon? Amen. Hallelujah. Tunay nga po na wala po tayong ibang gagawin kundi purihin po natin at sambahin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sino po bang bago lang po ngayon nakatalo sa ganito pong pagtitipon? Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat mga kapatid natin. Dito po sa gawain po ito, wala po tayong ibang tinangaas, wala tayong anumang relihiyon na dinadala. Ang ating pong dinadala po dito ay ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Sapagkat wala pong relihiyon na makapagliligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Sige po, habang tayo kumawin sa ating pong Panginoon, i-welcome po natin ang ating pong mga kapatid. Amen. Habang inaawit po natin ang welcome sa Panginoon God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po kami, Ama, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy po kami, Ama, na aawit sa iyo. Itataas ang iyong lalangin dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin awitan ang ating Diyos. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus.
Welcome, Holy Spirit of God, in this place, O Lord Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. So come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sa tawag mo na ito nagmula sa aking mga puso. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and Yes, Lord God, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hinanyahan po namin yung mga bagong lalo. Para po may panalangin kayo. Hindi po kayo magpunta dito sa lahat. Chin, Kuya Andre. Kuya Wilfred, ating po welcome ang ating mga bagong kapatid sa ating church. Si Kuya Wisdom, si Ate Chill, and si Kuya Andre. Amen? So mga kapatid, ano ko lang na ang J1 Bird is full gospel, meaning yung mga tinuturo dito
at ipinipreach na message ay bawang sa mga galing lang sa mga Biblia solely. And we started last May 25, yun ang unang gawain dito. So pretty much bago pa lang itong simbahan natin. And wini-welcome namin kayo dito sa pamilya ng J1. Amen. So samahan niyo ako sa panalangin sa ating mga kapatid, ating extend na ating mga kamay bilang pag-pray natin sa ating mga kapatid. Hallelujah! In the name of Yeshua, the Son of the Living God, Lord, once again, Panginoon God, we are so glad, Panginoon God, at alam po namin, Panginoon, na Ikaw ay nagagalak, Panginoon God, sa araw na ito, sa amin po mga bagong kapatid dito sa pamilya ng J1 Birth, Panginoon God. Lord, I pray, Panginoon God, na ito pong mga kapatid po namin ito, ay inyo po patuloy, Panginoon, pagpapalain, Panginoon God, iparanas mo po sa kanila, ang inyo pong rumaragasang favor and blessings, Panginoon God. Lord, patuloy niyo po sila, Panginoon, digin ang kanilang mga panalangin, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Patuloy na gabay at proteksyon, Panginoon Lugad, ang inyong pong ipataw, Panginoon Lugad, at inyong pong ibigay, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon Lugad. Buklodin niyo po, Panginoon, ng inyong pag-ibig, Panginoon Lugad, ang pamilyang ito. And I pray, Panginoon Lugad, na hindi po ito po yung huli at unang araw, Panginoon Lugad, na sila ay makakasama namin. Pagkos ito yung simula, Panginoon Lugad, ng kanila po journey, Panginoon Lugad, na ikaw po, Panginoon Lugad, ay maluwalhati, mapasalamatan, Panginoon Lugad, sa inyong walang hanggang blessings, Panginoon Lord God, na inyong ibibigay, Panginoon Lord God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon Lord God, na maganda kang plano, Panginoon, sa pamilyang ito, at patuloy niyo po sila, Panginoon, gagamitin sa inyong kawasan, maging ilaw asin ng sanlibutan, Panginoon Lord God, ng pamilyang ito, Panginoon. Muli, wini-welcome po namin, Panginoon Lord God, ang pamilyang ito, at kayo lang po, Panginoon, siyang patuloy, Panginoon Lord God, na magningning, at maitaas, Panginoon Lord God, sa pamilyang ito, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa ilang po ang papuri, ang pasasalamat at ang pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus and the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Again, welcome po mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po'y patuloy na manalangin. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Hallelujah. Hallelujah. We give you the highest praise, Lord. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. You are here right now. You are here right now, Lord. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, patuloy po kami nagtitiwala sa inyo ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Lord, na ginawa mo para sa amin, O God. Ito po'y araw ng pagpupuri at pagsamba namin sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa inyong pong magandang gagawin ngayong araw na ito sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, sa aming pong puso, Lord, na bukas, Panginoon, handang magpaturo sa iyo, handang sumunod sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ine-entrust. Hallelujah, ang araw na ito habang kami nakikinig. Turuan mo ang bawat isa sa amin, O God. Ano man po laman ng aming puso, O Diyos. Tanggalin mo ito, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na kayo mag-enthrone sa aming mga puso, O God. Hallelujah. Turuan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong araw na ito, O Lord. Hayaan mo, O Diyos, na sa patuloy namin sa aming mga tahanan, may dala kami, Panginoong, bago sa aming buhay. Nagaling po sa inyo, O God. Salamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Salamat, Lord. Patuloy ka, Panginoon, na humilo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Ang lugar na ito, Lord, ay patuloy mong balutan ng iyong banal na dugo, Panginoon, na walang lalabas sa lugar na ito, Lord, na walang dalang pagpapalang galing sa iyo, God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Ama. Kumilos ka, Panginoon, sa araw na ito sa aming buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang mataas. Ikaw lamang ang maluwalhati, O God, sa lugar na ito, sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus. Pagpatuloy namin, Lord, ibinibigay sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat. Natatangin lamang sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. At pinagsabi namin, Amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa po, ibigay po natin ang tagas na lapak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, ang sabi nga po ng Panginoon sa kanyang mga salita, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos sa dakila. Ang Diyos sa si Yahweh, kataas-taasan.
ay dakilang haring dapat na igalang. Siya ay naghahari sa sangkatauhan, kahit pinagwali sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa ay namahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupa'y minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono, sigaw rin ang ating Diyos. Sigawan at trumpeta ang siyang tumutulog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan purihin ng mga likha. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Wala kong magagawang tawag. Amen. Kahit po ako'y nanaw, mapupurihan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag po natin isipin ang ating mga problema. Ano ang ating sumipin sa buhay. Ang Diyos, ang siyang maanagawa ng lahat ng tayo upang lahat ng mga problema usulin natin ay mula sa ating buhay. Amen. Sige po, patuloy po natin ang ulit ng ating Diyos. Hallelujah. Every praise. Jesus, you are God. Everyone worship, we honor Lord. Every praise, you are God.
kapurihan, ang iyong kakilang kabutihan, O Diyos, ay hindi kaya may pagpalit, Panginoon. Mula sa oras pong ito, Panginoon, patuloy po kami aalis sa iyo. Patuloy ka namin, Ama, na itataas ang dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin gamitin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul afflicted by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shoot Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Jesus from the mountains, and Jesus in the streets,
in your presence. I speak Jesus. A thousand generations falling down in worship. Sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you barely sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all the creation's rise, holy, we're lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings, holy will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Is the highest, your name is the greatest, your name stands
Jesus. Purihin ko, O Diyos. Luwalhatian ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago naman ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Patuloy ka namin, Ama, na sasambahin, Panginoon. Itataas ang pangalan, Panginoon. Kami aalis, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin dala ang lahat ng bagay ng pagpapala buhat sa iyo, Panginoon. Ang kagalingan, ang mga pagpapala, ang lahat ng mga bagay, kung ano mang meron kami ngayon, ay ito may problema, suliranin sa buhay, ikaw po, O Diyos, ang lahat na magbibigay sa amin ng kapanatagan ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, sa iyo, papuri, pasasalamat at pagkakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng alam ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Good morning. Isa pa. Good morning. Good morning! Parang wala kayong almusal ata ngayong araw nito. Ako wala rin ang almusal eh. No, so before we start, atin muna i-declare ang Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord, our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Ang ating kultura, sabay-sabay, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and I am not supreme. J1 Couture. And ang ating series for the month of October ay Glow from Within. So, sino nakakatanda ng ating last month na series? Ano title ng ating series for the month of September? Grow from Within. So, alam nyo na yung kasunod. Meron tayong grow, ngayon ay glow, next month ay go. Yan. Okay. So, later on, malalaman natin ano ba yung dapat mag-glow sa atin, no? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nag-glow yan. Ha? Glowing or glowing or ano? Ha? Dapat pala tayo nag-glow. Ano ba? Para si Tita Julie, oh, talaga, nakakano eh. Glowing na glowing, Tita Julie. Glow na glow eh. Amen? So ito yung ating series for the month of October. And last month, yung ating Grow from Within. So meron tayong tatlong topic na tinalakay doon. Yung 4 soils, 4 hearts, yung seed, us, and yung I thirst. No, yung living water na kailangan natin para masustain, para mas mag-grow tayo. No, yun yung mga elemento na yun para tayo ay patuloy na lumago sa pananampalataya natin sa Panginoon. And ito naman, ating pag-uusapan the whole month of October, kung paano ba tayo mag-glow. No, sino gusto mag-glow? Amen. Ha? Wala gusto mag-glow? Amen. Papalitan ko na itong topic na to. No, gusto natin mag-glow, no? Tayo naman nung parang yung makakasalubong ka ng mga katrabaho mo o ng kakilala mo, tapos parang ang tingin sa'yo, aura pa lang, parang ang dilim-dilim na. No? Ang Kristiyano pala, parang ano yan, parang, alam mo yun yung luminous, yung nag-glow kahit madilim. No? Nagniningning, no?
yung glow in the dark, no? So yun ang ating topic for today, no? So una, sa introduction, importance of light, no? Bakit ba kailangan natin ng, hindi lang tayo, maging ang lahat ng mga living things, mga halaman, kailangan ng ilaw o ng light para mag-create sila ng photosynthesis, para mag-create sila ng food nila, no? And ganun din sa sa tao, kailangan natin ng liwanag, ng sunlight, no? Yun yung vitamin din natin na kailangan din tayo magpa-araw. Kung hindi tayo naarawan, yun nga, may tendency na tayo ay manghina. Actually, meron mga yung tinatawag na seasonal syndrome, parang something sa Northern Hemisphere, sa mga Canada or yung mga nasa Northern Hemisphere. Pagka ang araw ay mas less yung daylight, meaning mas prone sila sa sakit. No? Ganun yung parang nakikita nilang inaaral nila na pagka yung for the month of yung winter time, month of November hanggang February, na ang araw ay mas less yung daylight, parang instead of 10 hours, lumiliit siya ng mga 8 hours na lang. So mas mas prone sila sa sakit at mas sila parang emotional na nagiging malungkot tuwing mga ganong panahon, no? And also, ang ilaw din ay ang hirap ng sitwasyon natin kung walang ilaw, no? Especially halimbawa sa bahay natin pagka brown out and gabi. Talagang mangangapa tayo, wala tayong generator, wala tayong source of light. Ang hirap gumalaw, ang hirap pag walang ilaw, no? At napaka-importante ng katulad nito, kung walang ilaw itong projector na to, wala tayong mag-flash yan. Kung wala tayong ilaw dito sa building na to, ang hirap naman, mag-preach ako dito, sobrang dilim. Yung naririnig nyo lang ako pero hindi nyo nakikita, no? Hindi nyo nakikita yung mga attention. So, importante yung ilaw, yung light, no? And different kinds of light. Ano ba yung mga different kinds of light? So, naalala ko nung bata ako, papalapit yung Christmas, siyempre sa Pilipinas, ang aga ng Christmas season eh. Diba? September 1, kakanta na si Jose Marichan, start na yun, chat na yun ng Christmas season. Pwede na tayo maglagay ng mga Christmas light. Hindi tulad dito, sa Australia, parang December 24, saka pa lang sila paglalagay ng Christmas light. And bihira lang yung mga bahay na naglalagay. Pero sa atin, sa Pilipinas, natutuwa ako nung bata pa ako, yung mama ko, naglalagay yan ng mga Christmas light. Nagtatayo siya ng Christmas tree doon sa loob. And then, pati yung halaman namin sa labas ng bahay, tatantaran niya ng mga Christmas light. No? And sa gabi, kita-kita mo talagang nagdinig yung mga iba't ibang klase ng ilaw, ng kulay. Napakaganda, no? And ganoon din, pagdating sa New Year, meron tayong mga fireworks, no? It will light up the sky pagka manonood tayo ng mga fireworks, even dito sa mga events na malalaki, nagkakaroon sila ng mga fireworks. Ang gandang tingnan ng ilaw, parang talagang painting siya habang nagkakaroon ng mga magandang fireworks. And titingnan din natin, after that fireworks, halimbawa matapos na yung fireworks na yun, meron pang isang source of light na naiiwan dun sa sky, sa gabing no, ano yun? Yun yung mga stars, mga tala, no, mga bituin, no? And yung mga bituin na yan, alam niyo ba, yung nakikita natin liwanag sa mga bituin, yan ay billions of years na silang lumiliwanag. So sobrang layo, billions of years yung bago sila makarating dito sa Earth, no? And tingnan natin talagang parang forever na siyang nagdilinding, no? Tingnan mo yun sa mga sa gabi, pansin niyo pagka nandun pa rin siya yung mga stars na yun, nakapix lang siya dun. Kung ba umibo lang ng konti, pero andun pa rin, makikita mo pa rin yung mga stars na yun. Kung baka forever na yung makikita natin. Mula kung yung mga bata tayo hanggang sa ngayon, dun pa rin siya nakapwesto yung mga stars na yun. Amen? At ganun yung sinasabi doon sa Daniel, chapter 12, verse 3. Sabi doon, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who have
many to righteousness like the stars forever and ever. So yung mga wise pala, sabi ni Daniel, ay inahalin tulad sa isang mga bituin, sa isang mga tala, na patuloy na nagniningning, patuloy siya nagsashine. No? Kaya importante na titingnan natin kung paano ba natin paano ba tayo magniningning, paano ba mag-glow ang isang Kristiyano. Amen? Ito yung title natin for today. Do you glow in the dark? Do you glow in the dark? No? So, tanungin mo yung katabi mo. Kapatid, do you glow in the dark? Ha? Hindi siya, are you afraid of the dark? Bayo lang? Do you glow in the dark? Okay? So, titingnan natin, paano ba mag-glow isang Kristiyano sa isang lugar na madilim, sa isang lugar na tingnan natin na parang wala ng pag-asa or talagang hopelessness ang isang lugar na yon. And sa message na ito, I pray na maintindihan natin yung importance ng yung pagliliwanag natin, yung pag-glow ng isang Kristiyano. Amen? So ang ating objective for today is focus on how Christians are called to live as bright lights in a spiritually dark world. No? So later on, malalaman natin kung ano ba yung tinutukoy natin dito sa ating objective. And iisa-isahin natin, paano ba natin makukup or paano ba kikilos, mag-a-act ang isang Kristiyano sa isang spiritually dark world. At bakit ba nilagay ko dyan yung dark world na sinasabi dyan. No? And I pray na tayo lahat, hindi lang tayo nandito, maging yung mga kasama natin sa bahay ay ma-share natin itong message nito dahil napaka-importante nito na tayo ay magliwanag, tayo ay mag-glow sa ating ginagalawang environment. Amen? Scripture ay kinuha natin sa Philippians, Book of Philippians, chapter 2, verse 14 to 18. Sabi dito, do all things without complaining and disputing. So dito pa lang, marami nang makukonvict, no? That you may become blameless and heartless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. Amen? So, konting konteksto lang, nung time na sinusulat ni Paul, Apostle Paul, sa mga Philippians. Ito yung letter ni Paul sa mga taga-Philippians. Nasa loob siya ng kulungan. Okay? Yun yung scenario, yun yung scene, no? And, yung mga Philippians, hindi nila maintindihan na parang it doesn't make sense na yung leader nila in Christian faith ay nasa loob ng kulungan, nagsasuffer doon, no? And hindi nila alam kung paano gumalaw. But dito sa Book of Philippians chapter 2, sinabi doon ni Paul na sabi nga doon, kahit nakakulong ako, yung furtherance ng gospel, ng message, patuloy pa rin lumalago. Remember nung siya ay nasa kulungan, yung jailer, no? And yung mga Roman soldier, napatanggap niya sa Panginoon. No? Kahit siya ay nasa lugar, kahit siya ay nakakulong, hindi nako-contain, hindi nakukulong yung pag-spread ng gospel. Siya nakakulong, pero yung spread ng gospel, patuloy na lumalago. Yun ang sinasabi niya, essentially sa mga taga-Philippi, mga Philippians, no? Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Lahat ng ito ay
according sa will and plan ng Lord. Yung pagkakakulong niya, ang tawag dito, yung lahat ng mga natatanggap niyang mga persecution, lahat yon according sa will ng Lord. Despite the condition, despite yung harsh na experience niya, lagi niyang sinasabi sa mga taga-Philippi or even doon sa ibang mga letters niya na to be joyful under extreme stress, under extreme persecution, patuloy lang na maging obedient, patuloy lang tayo maging humble sa Panginoon. Ganun yung message, yung central message lagi ni Paul sa kanyang mga letters. Kung titingnan niyo, especially dito sa sa Book of Philippians, no? Kaya kung titingnan natin yung babasahin natin yung Book of Philippians, it's all about joy. No? Pero yung irony nun, habang sinusulat ni Paul yung Book of Philippians, nasa loob siya ng kulungan. Pero punong-puno siya ng joy sa kanyang heart. No? So doon natin matiintindihan, doon natin malalaman na ang joy ay hindi naka-angkor kung saan ka, kung meron kang, kung sagana ka, kung malaya ka, hindi. Ang joy na, totoong joy na nararamdaman natin is yung presence ng Lord ay kahit saan tayo magpunta, nandun ang presensya ng Lord sa ating mga puso. Amen? So yun yung ating titingnan, no? And bakit ba ito sinulat or bakit ba ito pinaalala ni Paul sa mga taga-Philippians? Bakit kaya? Bakit niya ito sinabi? Bakit ito yung message ni Paul sa mga Philippians? Amen? Bago tayo mag-start na tayo mag-pray. Hallelujah! Lord Heavenly Father, Panginoon, salamat Panginoon Lord God sa word na inyong ibababa sa araw na ito, Panginoon Lord God. I pray na i-open niyo po Lord God ang aming spiritual ears, ang aming eyes and hearts, O God, na ma-absorb po namin freely and completely, Panginoon Lord God, ang inyong pong message for today, Panginoon. Lord, ikaw lang po, Panginoon Lord God, ang maluwalhati at I pray, Panginoon Lord God, na magrema, Panginoon, araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So again, bakit kailangan or bakit ito yung message ni Paul sa mga taga-Philippians? It's because the world is watching us. Tinitingnan tayo ng mundo. Pinapanood tayo ng mundo. Tayo mga Christians. No? So, si Paul, yung letter na yon doon sa mga believers, sa followers niya doon sa Philippi. Okay? And ganun din sa atin. Sa panahon ngayon, tayo tinitingnan ng mundo. Kung paano tayo gumalaw, kung paano tayo magsalita, at kung paano tayo nakikita ba yung ating faith sa Panginoon? Nagre-rema ba? Amen? So sabi dito, don't blend in, stand out. Amen. No? Don't blend in, but stand out. Sabi nga na napaka-dark na ng world sa mga panahon ngayon. And di na natin masabi. Just recently, last month, diba, si Charlie Kirk na assassinate. No? Yung different views niya sa faith ni Charlie ay merong nag-end ng kanyang life, no? And hindi lang doon na napakadami ng senaryo at dami ng mga pangyayari sa mundo na kung titingnan natin talagang napaka-dark na, no? And sabi nga dito, the world is watching us. Na sa ating mga pamilya, sa ating mga workplaces, sa ating mga kahit saan tayo magpunta, titingnan tayo ng taong nakapaligid sa atin. No? Na ay itong si Nelson, ito yung worship leader every Sunday sa JA1 Perth. Tapos pagdating sa trabaho,
pugdutin, pagdating sa trabaho, palaaway, palasigaw. Yan ba yung worship leader ng J. Bert every Sunday? Yun yung sinasabi ni Paul essentially na Philippians, tinitingnan kayo ng tao, and sinabi doon sa previous verses kung papaano sila gagalaw, ihahambing nila kay Jesus Christ. Kasi doon nag-start na tayo sa 49, pero kung babasahin niyo yung 1 to 12, verse 1 to 12, yung ginawa ni Jesus Christ, from being the humble servant, nung siya ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross. From being obedient, humble, andun lahat ng elemento bilang isang anak ng Diyos, talagang nagpaubaya siya, binigay niya yung kanyang buhay para tubusin yung ating mga kasalanan. And then Paul said to the Philippians, ito yung magiging pattern nyo, huwag ako. Ito ang tingnan nyo si Jesus. Kung ano yung ginawa niya, yun din ang gawin nyo. Being humble to the point of death. No? And essentially, talagang makikita natin na tayo mismo ay tinitingnan ng mga tao, kaya naman don't blend in, stand out. Kaya ang panawag sa atin ng Lord bilang ilaw at asin ng salibutan, salt and light of this world. Na tayo ba ay naglilingning, tayo ba ay nagsisilbing ilaw dito sa madilim na mundo? Tayo ba ay, alam mo yun, meron isang story, short story, right? May isang lalaking nagda-drive, okay? Dito sa Tonkin Highway. No? And apparently, napatigil siya doon sa stoplight. Meron isang babae sa likod niya na ang pangalan ay Julie. ha? Julie. Babae? Julie. Julie? Ako na naman. Okay, tago na lang natin sa pangalan Julie. Yung babae sa likod ng lalaki. Sasakyan. Nasa tangkay. Julie, nasa likod. Okay? Tonkin Highway, may stoplight. Sabihin natin may stoplight. Ngayon, nag-green na yung nag-green na yung ilaw. Hindi pala. Hindi, itong lalaki, nagsiselfon siguro. No? And yung si Julie, busina ng busina. Oy! Green na! Go, go, go! Ay yung lalaki, hindi, parang, siguro naka-headset, naka-ear, anong tawag, earpod. Okay? So hindi niya na-relate to yung sinasabi ni Julie. Hanggang sa dumating na almost magre-red na, nag-yellow. Nag-yellow. Nakita niya yung lalaki, nag-yellow. Bigla siyang, mandar. Ngayon to si Julie, naiiwan to, kasi yellow na eh. Hindi na siya, nagalit to si Julie. Galit na galit. Hinabol niya. Talagang hinabol niya yung lalaki. Tago na lang natin sa pangalan ng Nelson. Nelson. Hinabol niya. Doon sa Tonkin Highway, hinabol niya. Galit na galit si Julie. Hindi ko titigilan. Galit ko. Huli ko. Ngayon nagkaalo sila doon sa susunod na stoplight. Busina uli. Tapos ito si Julie, nag-ano pa siya ng hand gesture na hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun. Tapos nag-curse siya. Yung mga saltang masasakit. Kay Nelson. Wala ka ba na? Yan. Hanggang sa may dumating na pulis. Ngayon, sinusundan pala ito si Julie ng pulis. Kasi sobrang bilis. Naabol niya si Nelson. Ngayon, sabi ng pulis, taas mo ang kamay mo at saka ilagay dito sa likod. So, si Julie naman, dahil pulis eh. So, pinosa siya at dinala siya sa presinto. Nakulong siya ng 2 oras, Julie. Okay? Tapos, the same police, bumalik sa kanya. Pinausap si Julie. Sabi ng pulis kay Julie, ma'am, sorry, it's a bit misunderstanding.
Kasi ang nakita ko kasi doon sa likod ng kotse mo, meron kang sticker doon na nakalagay, what would Jesus do? And then yung meron ka pang chrome-plated na isda na may Jesus na name. And then yung plate holder mo, meron ka pang nakalagay doon na Come Sunday School. Kaya ang akala ko, na-snatch or nakarnap yung sasakyan. Yun ang sabi ng pulis sa kanya. At pinalayas na siya. Pinalaya na siya. Meaning, hindi nagmamatch yung message to sa likod ng kotse kung sino yung nandun sa loob ng kotse. Merong disparity, merong pagkakaiba. Gaya ang sabi ko, the world is watching us. Tama ba yung ating natutunan? Tama ba yung ating faith na ginagalawan? Or totally different gaya nung ginawa ni Julie? No? Hindi tama. So, para tayo mag-glow, kailangan magmamatch yung ating natutunan sa ating ginagalawan sa buhay natin. Amen? So sabi dito, what is the state of our world today? A crooked and perverse generation. A crooked and perverse generation. No? Sabi dun sa verse 14, di ba? 15. Ng ating, ito, sinulat ni Paul more than 2,000 years ago. At ganun pa rin ba yung situation ng mundo? Or mas malala pa? No? Sa Amerika pa lang, ha? Kung titingnan natin, dapat tingnan natin plainly na tayo ba ay nandun sa sitwasyon na crooked and perverse generation. So sa Amerika pa lang, ha? Ito yung statistics. Every 36 minutes, nagkakaroon ng murder sa Amerika. Every 36 minutes. Every 6 minutes, nagkakaroon ng rape. Ito, FBI to, FBI statistics. And every 36 seconds, nagkakaroon ng nakawan. Ganun na kadilim, ganun na ka-perverse and crooked ang ating mundo na ginagalawan. No? At kung titingnan natin yung crooked na sinasabi ni Paul, yung Greek word na ginamit niya is skolios. No, doon nakuha natin yung word na scoliosis. Alam niyo ba yung scoliosis? Yung spine na kabaloktot na gano'n, na hindi niya kayang pasanin yung weight, yung upper body weight. Kaya nabigay. Kaya ang ginagawa, nilalagyan ng support braces itong likod. Ganon inilang sulat ni Paul. Kaya ginamit niya yung word ni scolios, yung crooked. Hindi na kayang, kumbaga hindi na kayang i-carry yung moral life na tinatawag natin. At talagang kung titingnan natin, baluktot na. And perverse generation. Hindi lang si Paul ang nagsabi niyan, even Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Sinabi niya, you faithless and perverse generation. Inulit lang ito ni Paul. No? Kaya nga, kung titingnan natin, napaka-dilim na, napaka-dark na ng mundo sa araw na, sa mga panahon ngayon. And kung tayo ay dadagdag pa bilang dilim sa napakadilim na ng mundo, di padilim na ng padilim. So that's why Paul is reminding the Philippians or us na bringing light ng mundo. No? Ay sasabihin, madilim na nga, sama lang tayo sa madilim. Lahat ay madilim na eh. Di tayo, na rin.
Pwede bang ganon? Not amen, no? Okay na. Bilang salt and light, bilang light tayo ng mundo, dapat nagniningning tayo. Tayo mismo yung magiging source. Tayo mismo yung magre-reflect ng light na nakukuha natin kanino? Kay Jesus Christ. Amen? So ito na yung ating estado ng ating mundo today, a crooked and perverse generation. Amen? Next, ating alamin, ano ba yung position natin sa mundo? Paano tayo gagalaw? Amen? So sabi dito, that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Amen? So tinutukoy dito ni Paul sa shine as lights in the world is para siyang mga tala, para siyang mga stars. Na magsisilbi tayong liwanag sa isang crooked and perverse generation. Amen? And kung titingnan natin ang liwanag, di ba? Natunan ko to sa na ang light ay nagta-travel ng 183,000 miles per seconds. No? So yung araw, pagka nagbuga siya ng liwanag, 8 minutes siya bago makarating sa Earth. No? Having 93 million miles ang layo natin sa Sun. So 8 minutes yung pagliwanag ng Sun, 8 minutes makakarating dito sa Earth. Ganon kabilis yung light. No? And maraming waveform, maraming yung liwanag. Kaya tayo naman, kailangan natin ma-understand kung paano natin paano natin ipuposisyon ang ating sarili sa isang madilim na mundo. No? At kung tingnan natin ang araw, napakaliwanag niya. Ngayon, medyo maulap na yun, kaya hindi masyado masakit sa no? Pero kung titingnan natin, meron mga pagkakataon na nagkakaroon ng solar eclipse. Alam niyo yung solar eclipse? Yung araw, sinasangga ng buwan, no? Hindi siya magkasilaki, no? Kaya lang siya kasi mas malapit yung moon sa Earth. Kaya parang natatakpan niya totally yung sun. Ganun yung, pero sobrang layo ng sun sa Earth. Okay? Hindi dapat mag-eclipse. Hindi dapat natin i-block yung light nang gagaling sa sun, S-O-N, kay Jesus Christ. Yun ang ating source of light, no? Bagkus dapat mag-reflect, parang bilang buwan. Magre-reflect lang siya. Ang buwan, wala siyang source of light. Kumukuha lang siya ng light sa sun. Okay? Kaya kahit madilim sa gabi, meron pa rin liwanag ang moon because kinukuha niya dun sa sun. Okay? Ganon din dapat tayo. Nire-reflect lang natin yung ilaw na nanggagaling sa sun, sa S-O-N, sun. Son of God, kay Jesus Christ. Okay? Kung paano tayo mag-glow is all about, kaya nga yung sabi ko, yung di ba may laruan tayo dati ng mga luminous na yung glow in the dark na stick. So ang ginagawa ng mga yan, ginagawa namin dati, dapat ibababad mo siya sa ilaw. Ito man ay dito fluorescent, ito man ay sa labas. The more na binabad mo siya sa sunlight, the more na tatagal yung kanyang pag-ilaw, yung persistence niya. No? At ganoon din, kung gaano kalapit yung proximity niya doon sa source ng light, ganoon din kataas yung intensity na mapoproduce na light niya. Okay? So, in our spiritual life, kung iyan tulad natin, kung gaano tayo kababad
at kalapit sa source of light, which is ang ating Panginoong Jesucristo, ganon din tayo mag-glow. Nakukuha niyo yung logic, no? Para siyang glow in the dark stick. Na ang atin palang pag-glow or yung light na nagre-reflect sa atin is totally connected or related dun sa source na ating pinagpupunan ng light. Na kung tayo ay malayo dun sa source, hindi tayo magliliwanag, no? Kasi kung titingnan natin, di ba, merong may dalawang klase ng ng Christian lights. Sabi nga, may dalawang klase yung for example, yung kandila. Yung kandila parang lang siya, warm na sobrang hina, no? So ito yung mga Kristiyano na parang hindi masyado parang okay lang sa kanya na yung magsosolo lang siya, pero okay siya. Meron namang isang klase ng light na yung parang flashlight na maliwanag. Yung talagang kung, di ba, masakit sa mata pagka itinutok mo sa nakakasulok. Sobrang bright. Masakit sa mata. Meron din ganung Kristiyano. No? Yung mga tipo na gigising sa umaga, "Oy, makasalanan! Hindi ka na dito!" Yun yung mga flashlight Christians. Yung tinututok sa mata yung yung flashlight. Masakit. Okay siya, may light, pero masakit. No? May mas better way. No? Pwede kandila, okay lang siya. Okay naman siya. Pero yun nga, solo lang siya. Isang sulok. No? Ito namang isa, extreme naman. Sobrang talagang matapang matapang. So, later on, titingnan natin alin ba yung sakto lang na light. Okay? Yan, dito na tayo. Sa last part, how to glow. Okay? How to glow. Una, we need a right attitude. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, para mag-glow, kailangan ng right attitude. Amen? So, the more you complain, the lesser you glow. No? Sabi doon sa 14? Ano sabi doon sa 14? Huwag daw tayo mag-murmurs. Huwag daw tayo mag-complain. Yun ang sabi ni Paul doon sa verse 14. Gawin natin yung pinapagawa sa atin without murmuring and complaining. So ito, pinaalala lang ni Paul yung kinuha yun sa Old Testament nung time na naglalakbay yung mga Israelites from Egypt. Yung sa time of Exodus, no? Sa Book of Deuteronomy, na laging nagko-complain yung mga Israelita. Sa sila kukuha ng pagkain, sa sila kukuha ng tubig, etc. etc. Puro murmuring. No? Puro reklamo. So, ito pala, kailangan natin ng right attitude. The more you complain, the less you glow. No? Sino ba yung ditong umaga pa lang pagkagising ay almusal na yung pagko-complain? Siyempre, walang tataas ng kamay, no? Kasi ako lang, The more you complain, kung titingnan natin, yung murmuring at saka yung complaining ay parang parehas lang. Pero magkaiba siya. In a way na yung complaining is more on outward aspect, or yung murmuring inward naman. Yung kung ano ba yung ginagrumble natin sa ating mga puso, yung complaining naman more on sa panglabas na scenario na sometimes yung epekto noon ay nakaano sa labas. Pero yung isa naman more on inward, no? And the same is kung tayo ay punong-puno ng complaining, ng murmuring sa atin, hindi talaga tayo mag-glow. Kung tayo pa naman ang
ang magiging reflection ng ilaw ng Panginoong Jesucristo, pero punong-puno tayo ng himutok, punong-puno tayo ng reklamo sa buhay. At gaya nga sabi ko kanina, papalapit pa lang, lalapit pa lang, kitang-kita na yung aura mo. Lalayuan ka na ng mga tao. Imbis na ikaw yung maging magnet ng tao, na mapalapit sila kay Jesus Christ, lalayuan ka kasi puro ka reklamo, puro ka complain, puro ka murmuring. Amen. Nakukuha nyo? So we need the right attitude para tayo ay mag-glow. Okay? Next. Dalawa lang to. Right action. Okay? Una, paano daw tayo mag-glow? Right attitude muna. Pangalawa, right action. Sa verse 16. No? So, sabi doon, na what we exemplify by our life, we must amplify by our lips. And, basahin ko lang yung para maliwanag. Sabi dito, verse 16. Habang ipinahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay sa gayon, sa araw ni Kristo, ay may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang hirap at pagod ko sa inyo. Kung ang buhay ko ay ibubuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagihan ninyo ang aking kagalakan. Amen? Sabi dito, matuwid at walang kapintasa sa gitna ng salibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila. Amen? So, sabi nga doon, hold fast. Hold fast. Yung tinuturo ng ng Panginoon sa atin, no? Through this message, sa ating pag-meditate, sa ating mga Bible study, ating i-hold fast. Ano ba ibig sabihin ng hold fast? Talagang natin, i-keep natin, no? But ang kagandahan dito is sinabi ni Paul na hindi lang natin hahawakan ng mahigpit for our personal consumption, but dapat natin i-share ito sa iba. Yung ating natutunan, no? I-share natin sa iba. How? Kung ano, what we exemplify by our life, we must amplify by our lips. Naalala nyo kanina yung story ni Juliet at ni Nelson yung nag-ahabol na sa highway? What we exemplify by, we must amplify by our lips. So, iba yung messaging ng dalawa. Diba? Iba yung message na kukuha doon sa likod ng kotse ni Julie. Iba yung inaakto niya, yung sinasabi ng kanyang bibig. Kaya dapat magmamatch. Ganon din tayo, di ba? Kung ano yung natutunan natin sa ating mga Bible study, di ba? Kaya nga, di ba, may sinasabi tayo na major in BS, minor in application. BS tayo ng BS, hindi naman na-apply sa buhay natin. Wala rin. No? Mas maganda, natutunan tayo sa BS, nakikita sa ating buhay. Nagre-rema. Na-apply natin. So, napaka-importante yung application. And, we must amplify by our lips. So, meaning, yung pag-share natin ng gospel is our utmost priority. No? So, nakikita natin sa mundo ngayon, di ba? It's getting darker and darker, yung mga nangyayari, mga, di ba? Yung, even itong recent na earthquake sa Cebu. No? Ang daming mga nasunugan sa Davao. Sa Pilipinas pa lang, huwag na tayo lumayo.
No? And sa global na event na nangyayari, kung ano yung nakasulat sa end times, siya na yung nangyayari, siya na yung napapanood natin. Nag-unfold na isa-isa. Kaya napakalapit na ng pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo. No? Kaya naman tayo, dapat meron tayong sense of urgency na i-share ang gospel. No? Na hindi na, Lord, next month na lang ako mag-share ng gospel or ng word of God sa classmate ko. Eh what if bukas, bumalik na si Jesus Christ, hindi natin na-sharean yung kaklase natin, hindi natin na-sharean yung kapatid natin. So, paano mangyayari sa kanila? Tayo, nakareceive tayo ng word, tinanggap natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. But how about yung ating mga kasama sa bahay? How about yung mga katrabaho natin na wala pang relationship sa Panginoon? Kaya naman, si Paul ay nire-remind niya yung mga Philippians na patuloy i-spread yung gospel, patuloy na i-further yung paglaganap ng salita ng Diyos para mas lalong ang bilis ng ang bilis ng spread out ng Christianism during that time. And even today, hindi lang naman talagang even sa Pilipinas, nagkakaroon ng great revival ang Kristyanismo. Padami ng padami ang tumatanggap sa Panginoon. Kasi yun din talaga nakasulat sa Bible. During the end times, marami talagang magbabalik loob sa Panginoon. Amen? So again, I pray na itong message natin for today ay magsilbing gabay natin, magsilbing ilaw tayo ng madilim na sanlibutan. Amen? Napakasimple lang yung message, but medyo mahirap siyang i-acto, mahirap siyang gawin in real life. But again, kung gaano tayo kalapit sa source ng light, kung gaano tayo magbabad to sa source of light, it's totally related kung gaano mag-glow tayo sa napakadilim na mundo. Amen? So let us pray. Hallelujah. In the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, Lord, once again, maraming salamat for this message of God na kami, Panginoon, bilang inyong mga alagad, inyong mga followers, inyong mga servants, Panginoon, inyong mga anak, Lord God, ay magsilbing ilaw, Panginoon, Lord God, ng madilim na mundo, Panginoon. Lord, I pray na ito pong message na ito will resonate in our hearts, Panginoon, Lord God, na may apply po namin, Panginoon, in our daily lives, Panginoon, Lord God. That we will do everything, Panginoon, Lord God, according to your plan, according to your will, Panginoon, without murmuring, without complaining, Panginoon, Lord God. And Lord, kami, Panginoon, Lord God, ay gamitin mo bilang ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon, Lord God. Muli, maraming salamat, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, Lord God, na sa aming paglakad, Panginoon, Lord God, to this journey, Panginoon. Lord, ikaw lang po, Panginoon, Lord God, ang siyang aming gabay, ang siyang aming sandigan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Kailan po ang papuri, ang pasalamat, pagsamba. Ito po ang aming samsawang panalangin sa pangalan ni Jesus, with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen.
ating ipanalangin itong mga elemento sa ating Holy Communion. Yes, Father God, we honor you, we glorify your name, Panginoon. Lord, once again, kami, Panginoon, Lord God, ay magpapartake, Panginoon, Lord God, ng mga elementong ito, Lord God. Reminding us, Lord God, your grace, Panginoon, Lord God, na inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Lord God, more than 2,000 years ago, Panginoon. Lord, ito pong mga elementong ito, Lord God, ito pong bread, Lord God, na aming ipapartake, na sumisimbolo, Panginoon, Lord God, ng inyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, as we partake this, Panginoon, Lord, gumaling po kami sa aming mga sakit, sa aming mga karamdaman, Panginoon, Lord God. Sabi niyo pa, Panginoon, sa inyong mga pangako, in Isaiah, Panginoon, Lord God, that by your stripes we are healed, Panginoon. Kaya, sa araw na ito, Panginoon, kami, Panginoon, ay nanalangin, Panginoon, Lord God, at dinideklara namin, Panginoon, Lord God, ang lahat ng aming mga kasakitan sa aming mga katawan, Lord, inyo na pong inalis at pinagaling sa pangalan ng Jesus. Ganon din po, Lord God, ito pong aming Diyos, Lord God, na aming inumin, Panginoon, na nagsubisimbolo, Panginoon, bilang inyong dugo na nabusbos do sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. As we drink this juice, Panginoon, Lord God, Lord, we are being reminded, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, ay inyong hinugasan na, tinubos na, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, past, present, and future sins, Panginoon, Lord God. And we are redeemed, Panginoon, Lord God, by your most precious blood. Salamat, Panginoon, at dahil, Panginoon, sa inyong dugo, kami, Panginoon, Lord God, ay nilinis na, kami, Panginoon, Lord God, ay righteous na sa panangin ng ating Panginoon. Kaya naman, Panginoon, salamat, Panginoon, Lord God, for your redemption, for your ginawa mong substitution, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, Lord God, ang siyang dapat mapako doon sa krus. Pagkus, Lord God, ikaw, Panginoon, Lord God, ang nag-alay ng buhay, Panginoon, upang tubusin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, Lord God, for this opportunity, Lord God. Lord, ikaw po, Panginoon, Lord God, ang aming pasasalamatan, Panginoon, Lord God, for your unconditional love, for your agape love, for sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen. Tapos natin yung ating mga tinapay. Nung gabi siya ay nagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin po kayo. Tapos po natin yung mga Diyos. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa atin po inyo. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaito. Ng pinagpala, pumalakpak. Lahat ng mga natanggap na pagpapala ngayong lingkong nilaan. Yung sobrang pagpapala ng Panginoon. Yan. So, sige po. Hayaan niyo po na basahin ko sa inyo mula po sa Deuteronomy chapter 16, verse 17. Sabi po dito, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God that He has given you. So malaya naman tayo pwedeng magbigay sa Panginoon kung ano yung nasa loob natin. Pero ang sabi nga sa Malakay 3:10, ibigay mo ng buo yung tithes mo, dalhin mo sa aking storehouse. Subukin natin si Lord na ibigay at magpakatapat tayo sa Kanya
At doon din natin makikita kung paano naman niya yun ibabalik sa atin. At lagi nating alalahanin na lahat ng bagay nakikita natin o hindi natin nakikita, pag-aari ni Lord. So wala siyang kinukuha o hinihingi sa atin, kundi ito ay test of faith. Dahil kung tayo nananampalataya sa Lord, tayo ay susunod. Sabi nga ni Pastor, hindi pwedeng nakikinig lang, naiintindihan mo pero walang aksyon. Kasi yun ay magiging contradict dun sa ating natututunan. No? Habang natututo tayo, dapat sumusunod tayo. Ayan. Kaya itaas po natin ang ating pong mga offerings and tithes at ating pong panalangin. Father Heart God, we thank you Lord, we honor you. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng biyaya, Panginoon, upang kami po ay laging makalagpas sa bawat araw, Panginoon, na kami ay matagumpay, na kami ay sinasamahan nyo, na kami ay pinagpapala nyo, na kami ay hindi nyo pinababayaan kahit sandali man lang, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya, sa inyong walang hanggang pagsama, pag-unawa sa aming Panginoon. At kayo po ang bahala, Lord, na magbalik nito sa amin ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Maraming salamat po. At ito po ang aming mga handog, Lord, na nawa ay nakikita nyo bilang aming faith at aming pagsunod sa inyo. Yes, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po ay masayang magbigay. Sacrifice of pain into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Amen. So, dadako na tayo sa ating awarding of certificate of baptism. So, last week, nagkaroon tayo ng Bible camp. At the same time, nagkaroon din tayo ng water baptism sa Rockingham. So, praise God at talagang naging matagumpay kahit yung ulan bumuhos ng umaga, no? Pero praise God pa rin dahil yung bandang tanghali, ganda sa hapon, naging maganda yung weather. Amen? So, isa-isa pong tatawagin dito sa harapan yung mga nagpa-water baptize last week. And ibibigay ko po itong certificate na ito. So, basahin ko lang po kung ano yung nakapaloob o yung nakalagay, nakasulat dito sa certificate of baptism. Jesus Lamented One Church, Certificate of Baptism. This certifies that in obedience to the command and in imitation of the example of our Lord Jesus Christ, name, was born at, saan bilang anak, on birthday, was publicly baptized on this day, 28th day of September, in the year of our Lord, 2025, under the Jesus Lamented One Church, Perth, Australia. Signed by me, Pastor Christian Aldana, and our head pastor, Bishop Arthur D. Gonzalez. Amen? So, ang ating unang tatanggap ng certificate of baptism ay si Ate Ayla Nopia Ate. Ito, dito. Kaya si Dika. Ayan, praise God. Next. Certificate of baptism kay Ate Jen Salayo.
si Alexandria Erich Velasquez. Meron pa lang Alexandria. Wala ko Erich. Si Oye, mahaba yung sa birth certificate. Oh. Oh, bago rito. Lysander Garrett Velasquez. Ay, Lysander ka wala. Wala kang Garrett lang eh. Ay, ito, pinaka-pogi. Jacobs Mahaba! The pogiest of them all. Amen! Teka lang, isa tayo. Ay, ito, pinaka-sexy. Ate Joanne Mahaba. Ay, ito, pinaka-pogi. Kuya Chris De Castro. Pinaka-una pati dumating sa venue. And lastly, Nika May Nopia Abu. Amen. Sir tayo natin. Para ma-join mo lang. Kuya, kami na ako. Kita ba yung ano? Hindi na kita yung ano? Okay. Yan, matamukad. Video yan, hindi yung picture. Video. Ah. Video pala yan, hindi pala picture. One. Alright, thank you. Amen. So, next time po, yung mga hindi nakasama this time, magpa-plan po ulit at mag-schedule tayo ng next water baptism natin. So, mga summer, January siguro pagpalito na naman. Galing pa. Amen? And meron tayong mga nakaline na pang activity before Christmas. So, i-update lang po ito sa ating group chat at sa ating Facebook page. And yung ating YouTube channel, paki-like and subscribe pa tawag doon. Para magamit rin natin yon bilang stream natin yung ating mga live sa YouTube. Kasi nadidelete yung video sa Saan ba Facebook. nakakita? I-share ni Ayla sa group mamaya yung ating YouTube channel ng J1 Bird Australia. Amen? So, yung mga further announcement, stay tuned na lang po sa ating group chat and Facebook page. Amen? And dadako na tayo sa testimony. Napakahalaga. Sino gusto magpasalamat, testify sa Lord sa kanyang blessings na pinagkaano. Although, nagkaroon last Tuesday ng Thanksgiving night dun sa ating prayer meeting. So, yung gustong mag-testify pa, gusto magpasalamat sa Lord, ay i-open ko yung pulpit. So, open po. Tawag siya sa atin. Yung testimony natin. Kuya Chris, ikaw. Ay, Kuya Chris, Kuya
magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Amen. Parang sila na. Ako po si Bro JV. So, galing po ako ng Christchurch sa New Zealand. So, actually, ang iano ko talaga, nung time ko na dumating ako dito kami ng pastor, 4 lang kami nagsimula. And that time, struggle ako sa trabaho eh. Alam ko ng trabaho, mahirap. So, ginawa ko ng Uber-Eats na lang ako para kumita. At nagkakasalamat ako kay Lord kasi hindi niya ako pinapabayaan eh, kahit sa Uber ko. Kumbaga, napupunan yung pangangailangan ko hanggang sa paglalabas sa family ko. Sa ngayon, kumbaga nakasandal pa rin ako kay Lord kahit wala akong trabaho. Dumating yung time na may kumuha sa akin kahit na TA lang. After 6 months, nag-apply ako, nakuha din agad ako. Kaya pinapasalamat ko kay Lord yun. So, nung nasa TA ako, wala talaga nagtawatan ko sa akin ng position ko. Kasi mataas nga yung kundi sa resume ko, yung position ko. So, ngayon, nakatagap ako ngayon, last month lang. So, siguro sa biyaya ng Lord, nung natayong tagap ako, kinabukasan, ang daming kumpanya naman na tumatawag sa akin. Sabi ko, ba't gano'n? Na binigyan ako sa sabi-sabi niya sa akin, binigyan ni Lord. So, para sa akin, kung talaga yung binigay sa akin, ang unang binigay sa akin ni Lord, yun lang para sa akin siguro. Amen. Nagpapasalamat ako, hindi niya ako pinapabayaan. Kahit na dito ako yung pamilya ko na sa New Zealand. Lahat yun ay binibigay ko doon. Papasalamat ko lahat. Ito pang gustong mag-testify. Kuya Nelson daw. Ate Belinda. Ha? Si Ate Glenda. Sister. Kung ano ginawa ng Lord. New Zealand team. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord. Kasi po, ramdam ko po, ranas ko yung pagsama niya sa akin. Amen. From New Zealand, I asked guidance, I asked yung will niya na i-guide ako. Sorry. Although hindi ko nakikita yung way kung saan ako papunta, pero I trust everything sa Kanya na Lord, your will be done. I surrender everything to you from now on. Kaya po yung from New Zealand, Pilipinas po, and then dito, na alam ko na meron siyang plan para sa amin ng mga anak ko. Yun lang po, itatestify ko po yung hindi niya pag-iwan sa akin. Amen. Sa amin ng mga anak ko, lagi ko nararamdaman yung kanyang presensya. Kaya, may mga bagay po na hindi natin nauunawaan sa ating buhay. Just surrender everything sa Kanya, Lord, kay Lord. And then, di kami yung buong tiwala. Buong tiwala. At kasabay nun, bibigyan ka niya ng kapayapaan, kasiyahan, yung contentment na although you feel na you're on the bottom, pero you still have yung may puso ka na nagpapasalamat pa rin. Yun yung hindi natin nakukuha sa kahit anumang bagay dito sa mundo. Amen. Although you have everything sa buhay mo, you feel still not contented. But if you have Him in your life, in your heart, then namumuhay mo yun, nilalakaran mo yung kanyang kautusan, yung makikita sa'yo, yung fruit of the Holy Spirit na although ang mga nangyayari sa paligid mo is beyond what you expect or what you want. Pero kung meron kang Lord sa buhay mo, may liwanag, may contentment ka,
may kakontentuhan ka sa buhay mo. Yun po yung wala sa akin nung araw nung hindi pa ako ganun kalalim kay Lord. Na hindi, sabi ko nga, kung papipiliin ako ng buhay na meron ako, mas pipiliin ko yung buhay na meron ako ngayon. Kaysa noon na marami akong napundar, marami akong na-achieve. Pero may kulang. Pero ngayon na inalis niya lahat to humble you. Para mas lalo kang lumapit sa Kanya, mas lalo mo siyang ipamuhay at pagtiwalaan. Yun lang po. Ako ulit. Yes. Hindi. Gusto ko lang pong i-testify na hindi lang trabaho yung binigay ni Lord sa akin. Kasama yung sweldo. Nakasweldo na po ako. Yes. Nung una ko natanggap yung sweldo ko, 3 days pa lang po yung pinasok ko. Sa totoong buhay, hindi ko alam kung saan ko i-check yung payslip. Syempre, nandiyan naman yung ating kaibigang bida-bida. Nakita mo na ang payslip mo. Sabi ko, saan ba yung tinitingnan? Inay, saan daw tinitingnan? Sabi ko, saan tinitingnan? Ate, tingnan mo sa email mo. Hindi, check kami. Check. Ay, may sweldo ako. Yung 3 days, Ate Oyi. Nung oras na yun, ako talaga'y napaluha. Isipin mong naandun kami sa aming pantry. Siguro sabi ng mga katrabaho namin, ano ba itong dalawang ito? Drama ko naman. Patay naman ito, naiyak din. Abay, ano na ba tayo? Sa halagang ito, naiyak tayo. Ngayon lang ba tayo nakakita ng dollars? Hindi, ano? Pero yung kasiyahan ko, kasi yung sweldo ay pag-confirm na totoo, nagtatrabaho ka na. So may sweldo ka na. Yung pinag-pray mo ng 2 taon, eto na yun. Amen. At salamat sa Diyos. Dahil dun sa aming trabaho, hindi lang trabaho ang nagkaroon ka. Meron kang mga bagong kaibigan. Ayan, si Lucille. Kasama namin yan sa trabaho. Nagpapasalamat ako kasi umattend sila. At alam kong mas marami pa kaming magiging kaibigan na masasama natin dito. Amen. Yun yung pinaka magandang nangyari ngayong linggo na saglit pa lang kaming magkakaibigan doon, magkakakilala. Palibasa, magkatabi yung machine namin. Lagi kami magkangiti at chill. Tapos, nasabi ko agad, Sil, attend kayo kasi nasimba naman pala sila. Hindi ko siya tinantanan. Paalis na yan, wala pa yung Facebook. Saan ko ipapasa address ng aming community center? Abay, habang naghihintay ng kanyang sundo, ay kami magkasama, nagkikwentuhan kami pero kinukuha ko ang Facebook para may pagpapasahan ako ng address. And glory to God, nakarating talaga sila. Sana nga hindi ito ang una at huli. At maraming salamat sa kasama. At sa lahat ng nagdasal, na kasi ito naman po talaga yung pinagpe-pray natin every Tuesday noon, Ate Oyi. Kaya nga sabi ko may pabango ako para kay Ate Oyi. Ate Oyi yung tanim, tumubo na hindi dahil hindi ka mabango. Talagang ano. At saka si Inay, syempre, maraming salamat kasi sila yung mga alam ko. I love you. Ganun pa pa eh. Pag-burger mo daw. Paburger ka raw. Mali po ang balita, si Kuya Nelson po talaga ang may pakape at pa-burger ngayon. Huwag tayong sabay-sabay. Huwag tayong magsabay-sabay. Mahirap yan. Dahil sa huli wala na. Isa-isa lang, ano. Yun lang po and all glory to God po. Amen. Kung baka gusto pa mag-testify, meron pa tayo next week na. Okay, kuya. Ay, si Kuya, sige. Yan. Marami ko ito, Miss. Ayan na si Leon Guerrero. Talaga siya gusto Sa kasalukuyan po ngayon. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa tulad ni Jen na hindi na magsabuhan kayong kay Jen ay 2 taon months lang sa akin, mga 6 months siguro. Yung trabaho nihiling ko ay naka-isang swing na ako. Kaya naman ako na-attend. Siguro mga 3 years project yun yung sabi. Maaaring magkakabit
At nagpapasalamat din ako sa mga biyaya na nakuha ng pamilya ko. Pero sa ngayon, hinihiling ko sa aking testimonyo ngayon na sana ang aking asawa sa Pilipinas na nakumpain kaninang umaga ay magabayan ng Panginoon at maka-recover ng maayos. Kaya ako tinanghali ay saka mo monitor. Ngayon naanda na, nakakumpay na. Maraming salamat sa Panginoon at hinihiling ko ang kanyang gabay sa buong pamilya at maging sa ating mga magkakapatid dito sa ating simbahan. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Luis, ating include sa ating panalangin. In our personal prayers, yung wife ni Kuya Luis, ano bang sakit, Kuya? Pangalan. Inuubo hindi mapagkatulog magdamag. Nahihirapan ko na. Pinakumpain ko na kaninang umaga, madaling araw ay magdamag ako nagmumonitor. Madaling araw, pinakumpain ko na at para magkaroon ng medical na kasi may condition na tinanggal ang kabilang baga, wala na, isa na lang. Yan na po yung name niya para ma-include po namin sa Linda. Linda. Sa Linda. Ate Linda. Ngayon mga kapatid, ating isama sa ating mga panalangin si Ate Linda. Kanyang recovery and speedy recovery. Amen. And let's proceed na sa closing prayer. Closing prayer. Kuya Luis. Ilagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoon. Amen. Panginoon, Ama namin makapangyarihan sa langit. Maraming salamat po sa araw na ito at muli mo kaming dinala dito sa aming bahay dalanginan upang makinig ng iyong salita at purihin ka, Panginoon. Salamat po sa mga salitang binahagi ni Pastor Christian at naway may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Na maging matagumpay kami sa aming pananampalataya sa iyo na minsan kami ay sumasablay pero naihingi namin ang kapatawaran sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyaya at kung kami ay minsan ay nagkukulang ay patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At inyo pong pagtibayin ang aking asawa na ngayon ay nakaratay sa ospital sa kanyang karamdaman. Hipuin niyo po na iyong mapagpalang kamay upang siya ay makarecover ng maaga, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng inyong biyaya na amin natatanggap. Maging sa pagtitipon po namin, naway ang mga salitang aming narinig at natanggap ay maging daan upang maging malinis sa iyong paningin upang sa pagharap namin sa iyo kami mayroong may pagmalaki, Panginoon. Maraming salamat po. Hinihiling ko po na sa aming pag-uwi sa aming bahay, ang bawat isa, pagpalain niyo po ang pamilya ng bawat isa at magpapalita sa mga tingnan po. Panginoon. Ito po ay dalangin sa inyo sa kanilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po tayo po natin kaya. Tapos natin mga kamay. Pinawin sa Diyos. Ang hawak-hawak po tayo sa kamay. Bilog. Sa bilog tayo.
at tanggapin ang pagpapala at bendisyon ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J.A. Perth, continue to glow in this dark and crooked world. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Picture po.